Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon na naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Patuloy nating ipinagdiriwang ang kanyang muling pagkabuhay, sapagkat tunay na buhay si Jesus. Buhay siya sa ating piling, sa ating simbahan, sa ating puso. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala ng iyong anak para sa amin na buhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagat siyang tagapamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roon. Kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasob siya, at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig." Tugon sa kanya, "Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig
ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya nakakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya, pumunta ka sa kalye, matuwid, sa bahay ni Judas, at ipinagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng isang kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco. Taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan ng ikaw ay papunta rin dito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang sino mang kumakain sa katawang aking hain ay nananangan sa akin. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabatit, pinagdarasal din natin ang mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit na sa online ngayon. Kasama ang ating mga kababayan at mga kadeboto mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa pagpapatuloy ng panahon ng muling pagkabuhay, sana po ay nasusundan natin ang mga kwento sapagkat unti-unting tinuturo ng ating Panginoon ang ibang uri ng ugnayan sa Kanya. Kung dati-rati kasama ng mga alagad, siya'y harapang nakakausap nila, nahahawakan nila, nakakasalamuha nila. Napansin po ninyo, nung siya'y muling nabuhay, hindi siya agad nakilala ng kanyang mga kaibigan. Kinailangan na magkaroon ng mas malalim na engkwentro para nila kilalanin si Jesus Nazareno. Sapagkat gano'n na po ang mangyayari. Lalo na kapag bumalik na siya sa Ama sa langit. Kaya nga't, kumbagay, hinahasa ni Jesus Nazareno, hindi na lang ang mata, kung hindi ang puso at pananampalataya ng simbahan. Sapagkat dito na siya lubos na makikilala ng mga naniniwala sa Kanya. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin ang pagbabagong buhay ni Saulo. Si Saulo na nung umpisa, taga-usig
ng mga Kristiyano. Si Saulo na sa susunod tatawaging Pablo at magiging isang magiting na apostol at misyonero ni Jesus Nazareno. Kaya nga nung nakalipas na araw, natandaan ninyo, siya ang pumatay kay San Esteban, ang unang Kristiyanong martir. At narinig natin, patuloy niyang hinahabol, inuusig, pinahihirapan at pinapatay ang mga Kristiyano. Ngunit narinig natin sa unang pagbasa, bumagsak si Saulo, nabulag sa isang napakalaking liwanag at narinig niya ang tinig ni Jesus Nazareno. At ang sabi ni Jesus Nazareno sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Siguro nagtaka si Saulo. Wala na si Jesus Nazareno. Patay na. Pero bakit sinabi niya, siyang inuusig ni Saulo? Samantalang ang inuusig, pinahihirapan at pinapatay ni Saulo, hindi si Jesus Nazareno, kung hindi ang mga Kristiyano, yung mga tagasunod ni Jesus Nazareno. Kaya nga't nabulag si Saulo. Kinailangan si Ananias na lumapit at pagalingin siya upang manumbalik ang kanyang paningin. Natitiyak ko, ito'y naging napakatinding karanasan ni San Pablo. Kaya't mula noon, naalala niya ito. Kaya nga't itinuturo niya tayong simbahan, tayong mga Kristiyano, tayong mga alagad at kapatid ni Jesus Nazareno, ang katawan ni Kristo. Sapagkat tayo din pinananahanan ni Jesus Nazareno. Kaya naalala ni San Pablo, kapag sinaktan ko pala ang mga Kristiyano, sinasaktan ko din si Jesus Nazareno. Kung ano man ang gawin ko, hindi ba yun ang sinabi rin ni Jesus? Ano man ang gawin mo sa iyong kapwa, lalo na sa mga pinakamaliliit, yun din ang ginawa mo sa akin. Kaya nga't nagkaroon ng bagong paningin at pananaw si San Pablo. Hindi katulad ni San Pedro at ng mga iba pang apostol na nakita nilang harapan si Jesus, nahawakan nila si Jesus, nakasalamuhan nila si Jesus. Si San Pablo na tinuturing din nating apostol, sa ibang pamamaraan niya, nakatagpo si Jesus. At yun ay katulad din nating lahat, sapagkat makikita natin si Jesus sa ating kapwa. Dahil sabi nga ni San Pablo, tayo ang katawan ni Kristo. Yang katabi mo, maniwala ka man o hindi, siya ay katawan ni Kristo. Mamaya pag uwi mo, yung asawa mo, yung anak mo, yung kasama mo sa trabaho, yung kasama mo dito sa simbahan, ang mga kababayan natin, katawan din ni Kristo. Iyon ang pananaw na ipinapakita sa atin sa muling pagkabuhay. At yun ang lalong pinagyayaman at pinag-iigting tuwing tayo'y nagsisimba.
tuwing tayo'y tumatanggap ng banal na komunyon. Hindi siya maintindihan ng mga tao noon sa Ebanghelyo. Nung sinabi ni Jesus sa Nazareno, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kumakain sa akin, mabubuhay na walang hanggan." Hindi yun maintindihan ng mga tao. At hanggang ngayon, marami pa rin tao ang hindi maintindihan ang Eucharistia. Siguro nga, baka minsan, pumipila lang tayo para tumanggap ng banal na komunyon. Pero naiintindihan ba talaga natin ang pakahulugan nito? Kaya nga nananawagan, bago mangumunyon, yung commentator natin sinasabi, tanggapin natin ng may galang. Isubo natin agad. Ingatan natin ang banal na ostya. Huwag sana tayong parang dumadampot lang ng kung ano. Ihanda natin ang sarili natin kapag pumipila tayo sapagkat ang tinatanggap natin, katawan ni Kristo. Kaya sasabihin ng pari, ng lay minister sa inyo, katawan ni Kristo. At anong sagot natin? Amen. At ang ibig sabihin ng amen, opo, naniniwala ako. Hindi ito anting-anting. Kaya masama pag dalaglag natin yan. Masama kapag itinatago lang natin yan, hindi natin sinusubo. Sapagkat yan, katawan ni Jesus Nazareno. Kaya malinis ang kamay natin pag tinatanggap natin ang banal na komunyon. At higit pa diyan, kapag daw tunay na tinatanggap natin ng buong puso, ng taimtim at tapat, hindi lang natin pinapatuloy si Kristo sa atin, siya'y nabubuhay sa atin, at siya'y nakikita natin sa ating kapwa. Kaya nga, sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ang kumakain ng aking laman ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kaya dapat daw, ang epekto ng komunyon, nagkakaroon din tayo ng mas malinaw na pananaw. Nakikita mo ang iyong kapwa bilang kawangis ni Kristo. Baliwala daw, komunyon ka ng komunyon. Pero pag nakita mo ang kapwa mo, sinasaktan mo, dinadaya mo, inaapi mo, pinagsisinungalingan mo, hindi mo pa rin lubos napapapasok si Jesus sa buhay mo. Bulag ka pa rin. Kailangan mangyari sa atin yung nangyari kay San Pablo. Maliwanagan para makita natin tayong lahat katawan ni Kristo. Yung kasama kong deboto, katawan din ni Kristo. Kaya nga mga kapatid, ito yung ipagdasal natin na lalo tayong maging taimtim kapag tayo'y nagsisimba. Sapagkat ito ang paraan para tanggapin natin si Jesus Nazareno. Ang isang taimtim na komunyon, lalo na kapag nakapagkumpisal tayo, nagsisi tayo, alam niyo po ba, ang isang taimtim na pagsisimba, mas mahalaga kaysa 24 na oras kang magprosesyon. Kahit 20 oras ka mamasang at maghila ng lubid, kahit 50 nobena ang ipagdasal mo, kahit maglakad ka ng paluhod ilang beses, mas mahalaga pa rin ang taimtim at tapat na pagsisimba at pakikinig
at pagtanggap ng banal na komunyon. At tatanungin niyo ang sarili niyo, Pader, paano ko malalaman kung talagang naging taimtim ang aking pagtanggap kay Kristo? Kapag nakikita mo na rin si Kristo sa kapwa mo. Kapag ang tingin mo pa rin sa kapwa mo, demonyo, tingin mo sa kapwa mo, masama, tingin mo sa kapwa mo, wala kang pakialam, kahit naghihirap na siya, magdasal pa ho tayo. Hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, katulad ng ginawa niya kay San Pablo, bigyan tayo ng liwanag para makita natin siya, hindi lang sa altar, kung hindi sa ating paligid. Mamaya, pagpila ninyo sa komunyon, sasabihin sa inyo ng pari, katawan ni Kristo. Sana matandaan ninyo, hindi lang yung ostya ang katawan ni Kristo. Kaya yung mga lay minister, pag nagbigay, tingnan nyo sa mata yung magkukumunyon. Dahil alam nyo, kayo din katawan ni Kristo. At pagkatapos yung tanggapin ang katawan ni Kristo, pagtingin nyo sa kapwa nyo, sana masabi nyo rin, katawan ni Kristo. Sana po, yung mata natin, mata ni Kristo. Yung bibig mo, yung bibig natin, bibig ni Kristo. Yung kamay at paa natin, kamay at paa ni Kristo. Sapagkat yon ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno. Kaya sa misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sa inyong muling pagkabuhay. Salamat at patuloy na binibigay ninyo ang inyong sarili sa amin, lalo na sa banal na misa. Tinatanggap namin ang iyong katawan sapagkat ito ang paraan upang mabuhay kayo sa amin at mabuhay kami sa iyo. Ipaalala po ninyo sa amin lagi, kami ang iyong katawan. Ipaalala niyo po sa amin, kaming lahat ang iyong katawan. Kaya nga't sa aming pagdedebosyon, magmahalan, magtulungan, at magkaisa kami sapagkat kaming lahat binubuo ng iyong katawan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumula ng bagong buhay. Ang ating tugon, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eucharistia bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkos higit na manalig sa Diyos araw-araw
kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap at pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, ibinigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pakipag-isa sa Kanya, kami ring lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng Kanyang katawan. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Lord, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuha, matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyong laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bilang isang pamilya, buong galang at pag-ibig nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa kami ng
kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi namin kayo makita sa aming kapwa. Patawad po kung tinatawag namin ang aming mga sarili bilang deboto, alagad, Kristiyano. Pero hindi kami nagmamahal, nagpapatawad, tumutulong sa aming kapwa. Linisin niyo po kami, Panginoon. Liwanagan niyo po kami. At pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesus na muling nabuhay. Narito ang kanyang katawan na mananahan at mabubuhay sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Eat this bread, drink this cup, come to me,
be hungry. Eat this bread, drink this cup. Trust in me and you will not thirst. I am the bread of life, the true bread sent from the Father. Eat this bread, drink this cup. Come to me and never be hungry. Eat this bread, drink this cup. Trust in me and you will not thirst. Your ancestors ate manna in the desert, but this is the bread come down from heaven. Eat this bread, drink this cup. Come to me and never be hungry. Eat this bread, drink this cup. Trust in me and you will not thirst. Anyone who eats this bread will live forever. Eat this bread, drink this cup. Come to me and never be hungry. Eat this bread, drink this cup. Come to me and you will not thirst. If you believe and eat this bread, you will have eternal life. Eat this bread, drink this cup. Come to me and never be hungry. Eat this bread, drink this cup. Trust in me and you will not thirst. I am the bread of life, the true bread sent from the Father. Eat this bread, drink this cup. Come to me and never be hungry. Eat this bread, drink this cup. Trust in me and you will not thirst. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office.
Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta niyo sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, para po sa patuloy na pagpapaayos at paglinis ng ating simbahan, at sa mga nagdadala po ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Agad-agad po tayong tumutulong, lalo na sa mga nasusunugan, sapagkat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay at taimtim na tumatanggap sa katawan ni Kristo ay ang siyang nakakakita kay Jesus Nazareno sa kanyang kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sa Mary. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan na tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob ng tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at tagpuin si Jesus Nazareno sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka ng amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
nilulwalhati ka na